Good day, Kamaster! Welcome to our BMI Motolite YouTube channel. Ang topic natin sa araw na ito ay itong Motolite Excel. Ang brand po nito ay Excel. Ito ay 50 amperes, 12 volts, maintenance-free baterya. So, ito ay nakagabit sa sasakyan ni Sir na Isuzu D-Max 4x4 year model 2020 diesel engine. Ang kanyang problema ay hindi na daw mapa-start ang nasabing kotse ni Sir. So, atin ito ngayong aalamin kung bakit nga ba hindi na mapa-start ang sasakyan ni Sir. So, unang-una na gagawin natin, siyempre ititester natin yan at nang malaman kung ilan na lang ang voltahe sa baterya na ito. So, ito po ang ating gagamitin. Sa mga hindi pa nakakalam, ang tawag po nito ay tester. Load tester po ito sa baterya. Ito ang itsura ng tester. May itim at pula po siya. So, atin na siyang ikakabit dito sa positive. Ayan. Kabila naman sa negative. Ayan. So, kung si Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, 12 volts pa ang reading sa voltahe ng battery na ito. Malakas pa yan pagka ganyan. So, depende kasi hindi po tayo magbibase dito sa kanyang voltahe kasi madaya po ang voltahe sa isang baterya. So, ang pinakasikreto po, itong tubig talaga nito. May 6 na butas ito sa ilalim. Yan ang i-check natin. Tatanggalin na natin itong sticker niya sa ibabaw para ma-check natin ang kanyang tubig. Yun. Tanggal na yan. Kung mapapansin ninyo, may takip po siyang 6 na piraso na kulay itim. Sa mga nagtatanong kung ano ang pwedeng ipambukas natin dyan, kayo po ang bahala kung ano ang gusto nyong gagamitin na sa tingin nyo ay pwede na makapagbukas sa mga takip na yan. So ako ang aking gagamitin na itong piso, pera. Ito po ang itsura ng piso. Ayan, pera po ito ha. Ito ang aking gagamitin na pagbukas dito. Buksan na natin. So ayan, bukas na po yan at susukatin na natin yan sabing tubig ng baterya. So ito po ang ating gagamitin para masukat ang tubig ng baterya. Sa mga nagtatanong kung ano po ang pangalan nito, sa mga hindi pa nakakaalam, ang tawag po nito ay hydrometer tester. Ito po ang panukat sa tubig ng mga baterya. Susukatin na natin, mag-una tayo dito sa pinakaunang butas. Ang sukat ng tubig ay 1150. Which is tumapat po siya sa kulay red. Recharge po yan pagka ganyan ang sukat ng tubig ng baterya. So, ibig sabihin ng recharge, lubat lamang po. So, need siyang i-charge. Okay? Pangalawang butas tayo. Ayun. Wala na po siyang laman. Ayan po. Wala tayong masipsip na tubig. Kung meron man, kapiranggot na lang. Kahit paulit-ulit pa nating sisipsipin, wala po tayong masisipsip na tubig. Kasi po, wala na siyang tubig. O pangatlong butas tayo. Nako, ganun pa rin. Wala pa rin siyang tubig. Ito ang matindi. Wala talagang madadalang tubig. Kahit anong pihit pa natin sa ating hydrometer tester, wala talaga siyang madadalang tubig. Ayan po. Kita nyo naman sa actual. Kahit ano pa ang gagawin natin, wala na talagang tubig dyan. So, pang-apat na butas tayo. Nako, sim na sim po. Ganun pa rin. Wala pa rin tayong madadala at masisip-sip na tubig kasi po naigahan siya ng tubig, natutuyuan ng tubig. Pang-limang butas po tayo. Ito, may counting tubig siya. Malapit na rin matutuyuan ito. Wala na rin tayong masisip-sip na tubig kahit paulit-ulit pa natin sisip-sipin. Okay? Pang-anim na butas na tayo, last but not the least. Ito ay meron pa siyang tubig. Ang sukat ng tubig ay 1150 which is tumapat po siya sa kulay red. So, recharge po ibig sabihin niya, need siyang i-charge. Kulang lamang siya sa charge. Okay? So, ang status sa baterya na ito ay sira na po siya kasi po may butas siyang sira.
may butas siyang wala ng tubig. Itong pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Itong apat na butas ang sira, wala ng mga tubig. So, ang tawag po dyan ay excessive loss of electrolyte. So, sa Tagalog, labis na pagkawala ng tubig ng baterya, electrolyte. Okay? So, yan po ang sanhi na dahilan kung bakit hindi na kayang mapa-start ang sasakyan ni Sir. Kasi po, may apat siyang butas na wala ng tubig. Yun nga, nabanggit ko na, ang tawag po dyan ay excessive loss of electrolyte. Okay? Yan po ang problema. Ang paggamit daw ni Sir sa baterya na ito ay nakatatlong taon na daw niyang paggamit ito. 3 years nang napakinabangan niya ang baterya na ito. So, palitin na talaga. Kasi ang lifespan po ng isang baterya ay 2 to 3 years lamang. Pagdating po talaga ng 3 years, automatically, palit na po ng panibago. Okay? So, ngayon, bumili po si Sir ng baterya, 2SM din. Pero, hindi na siya Excel ganito. Hindi na po Excel ang kanyang pinapalit sa kanyang sasakyan. Ang binili niya ay 2SM Ultra Plus. Pero don't worry, kasi gawa pa rin naman ng Motolite yun. So, matibay pa rin yun ang baterya. So ngayon kinakabit ko. Pagkabit ko, napansin ko roon na ang pinakabis talaga niya ay hanggang dito. Ito, nilagyan ko na siya ng pintil pin. Hanggang dyan, kaka dyan. Pati dito. Ganon. Yan ang pinakabis niya. Pero may nakapatong po na manipis na bagay na hanggang dito lamang. Pero ang kanyang lagayan talaga, yung pinakabis niya ay hanggang dito. Kasya po ang 3SM doon. So, pwede siyang sasalpakan o lalagyan ng 3SM. Pero ang nakakabit doon ay ito, 2SM lang. Pero hanggang dito lang siya. May awang pa siya. May space pa siya dito. Pang 3SM nga, kaya 3SM doon. Kasi malaki po ang makina noon sa Isuzu D-Max 3.0. Mabuti na lang kayang napa-start ang makina sa 2SM na battery. Lalo na yung binili niya ngayon na bago, 2SM din yun, kaso medyo mahinang klase na baterya yon. Pero okay na rin, kasi gawang Motolite man din ang Ultra Plus. Napa-start naman siya, 1 click naman. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito, and maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag ninyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!